Hello, Mare. Welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Francine Diaz at Orange Lemons ay nagkabati na. Tara, let's spill the tea. Nagtrending ang eksena ni Francine Diaz sa event sa San Jose Occidental Mindoro dahil sumingit daw siya sa performance ng Orange and Lemons tapos nagkaroon ng tensyon sa entablado. Picture mo yon? Nandun na yung banda, ready na mag-perform, biglang may host na sumingit para ipakilala si Francine. Di ba nakakagulat yon? Ang sabi ng host, bago tayo makijam sa ating banda, may isa munang gustong sumorpresa sa inyong lahat. Palakpakan po natin si Miss Francine Diaz. Pumasok sa stage si Francine at bumati sa audience. Kasunod nito ay ang pag-anunsyo nitong hahandugan niya ang mga tao ng isang awitin. Sa kabila ng handa ng mag-perform ang Orange and Lemons, makikita ang pagkagulat sa mukha ng Orange and Lemons band na nasa likuran lamang ng actress. Mabilis naman silang nilapitan ng staff at tila nagpaliwanag sa banda. Habang si Francine ay patuloy ang pagkanta sa kanyang -1 song na love story ni Taylor Swift. Sa halip na matapos ng matiwasay ay tila nagulo ang hinandang performance ng actress dahil bukod sa mahinang sound ng -1 niyang kanta, ay sinasabayan pa ito ng pagtunog ng electric guitar ng Orange and Lemons. Kitang-kita rin ang pagkainis ng lead vocalist na si Clem Castro na walang nagawa kundi umalis sa stage na sinundan naman ng kanyang bandmates. Sa oras ng pagtatanghal ng Orange and Lemons, ay hindi nakatiis ang vocalist na si Clem na maglabas ng sama ng loob sa nangyaring pagsingit sa kanilang performance. Walang binanggit na pangalan si Clem, ngunit makikita na ang tinutukoy niya ay ang performance ni Francine Diaz. Pahayag niya bago magsimulang magtanghal, gusto ko lang humingi ng paumanhin. Kailangan kong sabihin ito para sa mga artists na kasi dapat kanina pa kami 11 nandito eh. Sana naman walang sumisingit. Yun lang, respeto lang ba? Gusto ko lang sabihin yon kasi ayokong masira yung pag-e-enjoy natin ngayong gabi. At dahil sa eksena ni Francine Diaz at Orange and Lemons ay nag-trending ito sa lahat ng social media platforms. Ito pa mare, pagkatapos ng performance ni Francine, nag-post siya sa kanyang Instagram stories ng portrait na bigay raw ng isang fan sa Occidental Mindoro. Nalulungkot daw siya kasi hindi niya nakuha lahat ng regalo mula sa kanyang mga tagahanga matapos ang kanyang performance. Kasama pa sa post niya yung pasaring tungkol sa respect. Ang caption niya, "Wasn't able to get all the gifts from you guys but thank you so much for spending time with me tonight. Kahit late na. Mad respect for everyone who stayed up late. Respect goes both ways." Tapos, grabe yung reaction sa social media, lalo na sa X platform na dating Twitter. Ang daming naglabas ang mga opinyon. May mga fans ni Francine na nag-aakusa na nabastos at napahiya raw ang dalaga sa ginawa ng banda. Pero syempre, may mga fans din ng Orange and Lemons na sumasalungat. Sabi nila, ang banda ang na-disrespect dahil hindi daw sinunod ang tamang program flow. May mga nag-speculate pa na hindi sana nagkaroon ng issue kung hindi nagka-problema sa organizer. Sabi pa ng isang staff member ng sound system department ng event, naguguluhan daw sila kung sino ang dapat unahin sa performance kasi nasa program na ang Orange and Lemons ang mauuna pero biglang sinisingit daw ang performance ni Francine. Tas ang gulo-gulo pa sa backstage. Walang clear na instruction kung sino ang dapat maunang mag-perform. Nako, nakakaloka talaga. Subalit sa pamamagitan ng isang report ng ABS-CBN News, noong Sabado, May 4, 2024, nagkaroon ng linaw sa pangyayari. Sa interview kay Orange and Lemon vocalist na si Clem Castro, sinabi niya na nagulat sila sa mga pangyayari at sa bilis ng pagkalat nito sa social media. Dahil sa dami ng hate messages ng kanilang natanggap, naramdaman nila ang frustration at stress. Nagpahayag si Clem ng pagnanais na magkaroon ng pulong kasama ang mga organizer ng event at kampo ni Francine. Ngunit hindi naabutan ng aktres ang nasabing pulong dahil sa pag-uwi niya sa Maynila. Ayon sa kanya,
Hindi nakatulong ang mga videos at social media posts na nagpalaganap ng mere speculation sa insidente. Dahil dito, nagpasya ang banda na huwag maglabas ng opisyal na pahayag upang hindi pa lalong magkaroon ng confusion at speculation. Ngunit sa isang dinner meeting kasama ang banda, kampo ni Francine at mga event organizer noong Biyernes, May 3, 2024, nagkaroon ng pagkakataong linawin ang lahat ng gulo. Inamin ni Clem na may tensyon sa simula ng meeting at humingi siya ng paumanhin kay Francine. Inilarawan niya ang insidente bilang resulta ng miscommunication at pressure sa likod ng stage. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Francine na hindi sila nabigyan ng sapat na briefing tungkol sa takbo ng programang backstage. Sumang-ayon siya sa mayroong miscommunication at tiniyak na nagkaayos na sila ni Clem. Nagpahayag rin si Francine ng kanyang paghiningi ng tawad kay Clem, sinasabing hindi niya intensyon na mag-disrespect, nagkasundo pa raw sila na magkaroon ng posibleng kolaborasyon sa hinaharap. Sa kabuuan, bagamat magkaroon ng mga pagsubok, naging mahalaga ang pag-uusap at pagkakaintindihan sa pagitan ng Orange and Lemon at Francine Diaz upang maresolba ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Yun lang, Mare. Thank you so much for watching, Mare. Subscribe for more!